Dominant Protector. Credit to the author. 4,371-4K. Merry Christmas sa inyo mga master. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mga eksperimento ng tao. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang mga tao sa Sky Class Island ay hindi naiintindihan ang termino, syempre, ngunit ito ay isang karaniwang pangalan sa karaniwang mundo. Dalubhasa dito ang mga firewolf na kinaroroonan ni Jerwin. Naramdaman na ni Terence na ang gitnang Chamber of Commerce ay konektado sa karaniwang mundo mula nang magsimulang lumitaw ang mga karaniwang department store na iyon. Hindi niya inaasahan na ito ay totoo, at ngayon ay nagkaroon ng eksperimento ng tao. Parami ng parami ang ebidensyang nagpakita na ang gitnang Chamber of Commerce ay maaaring umunlad mula sa karaniwang mundo. Gayunpaman, nang magsama-sama ang mga nangungunang puwersa ng sekular na mundo, kinailangan ng napakaraming tao na halos hindi na-activate ang teleportation formation at ipadala sila sa Sky Class Island. Anong uri ng puwersa ang nasa likod ng gitnang Chamber of Commerce na ito? Hindi lamang matagumpay na naabot nila ang kanilang pag-abot sa mga islang Sky Class, ngunit madali rin silang natangay sa 5 isla ng Sky Class. Masasabing dumating sila ng may banta na momentum at nagpakita ng hindi mapigil ang kabaliwan. Ang pangunahing punto ay mayroong kahit na mga masters ng profound stage na namamahala, at parang hindi lang isa o dalawa. Maging si Terence ay hindi naglakas loob na mag-isip ng malalim tungkol sa kapangyarihang ito. Napakagulat. Oo, ito ay isang pagsubok sa tao. Anyway, after that people were taken out, wala ni isa sa kanila ang bumalik. Hindi ko alam kung patay na ba sila o ano, pero sa tingin ko ay hindi ito isang magandang bagay. At sa lakas ng gitna ko nascent soul stage, no one here can beat me. So every time na gusto nila ng tao, hinahayaan ko na ang iba ang sisihin. Hindi ako pupunta. Pagmamalaki ni Hansen. Bagamat hindi siya maganda ang mata, hindi siya tanga dahil siya ang pinuno ng mga pirata sa lugar ng dagat na malamig sa demonyo. Kahit na hindi niya naiintindihan ang mga eksperimento ng tao, halos matukoy niya ang mabuti at masama. Ang paghula ng mabuti o masamang kapalaran ay tila malalim, ngunit maraming mga eksperto na umabot sa isang tiyak na antas ay talagang may ganitong kakayahan. Ito ay lamang na ang katumpakan ay naiiba. Hayaan mo na ang iba. Ikaw ang may hawak nitong piitan. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ka ng mga bantay sa labas at ng mga profound stage expert? Wala ka sa harap ng isang profound stage master, ginisya ni Terence. Nagtawanan ng iba sa karamihan ng marinig ito. Namula ang mukha ni Hansen. Ito ay isang ugali niya, at palagi niyang sinusubukan na purihin ang kanyang sarili. Kahit na siya ay nagdusa ng husto dahil dito, hindi niya mababago ang kanyang ugali. Sa lakas ni Hansen sa intermediate na nascent soul stage, kaya pa rin niyang kumilos ng mayabang sa harap ng mga tao sa piitan. Gayunpaman, sa isang profound stage expert sa labas, para siyang langgam na madaling madurog gamit ang isang paa. Kung talagang gusto niyang maglabas ng isang tao para sa eksperimento ng tao, tatalakayin pa ba niya ito kay Hansen? Kung siya, si Hansen, ay may napakagandang reputasyon, nakulong kaya siya sa madilim na piitan na ito. Kalokohan. Iyon. Pinandilatan ni Hansen ang lahat, ngunit hindi siya naglakas loob na magpakita ng galit sa harap ni Terence. Napakamot siya ng ulo at sinabing, sa simula, wala talaga silang pakialam sa akin, pero pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman kong parang hindi sila interesado sa nascent soul stage masters. Kinuha nila ang iba, ngunit wala silang pakialam sa akin. May nascent soul stage master din doon, pero matagal na siyang hindi naalis. Sinundan ni Terence ang daliri ni Hansen at nakita ang isang mukhang ordinaryong lalaki na nakaberdeng nagmumuni-muni sa sulok ng selda. Tama, ganyan talaga. Nakita ng lalaking nakaberde ang tingin ni Terence at mabilis na tumango. Dahil mas malakas siya, hindi siya gaanong na-provoke ni Hansen. Natural, hindi niya ay provoke si Hansen. Gayunpaman, ang bagong demon god na ito ay mas mahirap pakitunguhan dahil kaya niyang talunin si Hansen sa ganoong estado sa isang galaw. Hindi siya naglakas loob na bawasan ang tanong ni Terence. Oh, kakaiba yon.
Hindi napigilan ni Terence na sumimangot. Narinig niya ang kaunti tungkol sa mga eksperimento ng tao. Ito ay talagang tulad ng paggawa ng mga siyentipikong eksperimento. Ano man ang layunin, upang mahanap ang pinakamabisang paraan hanggat maaari, isang malaking bilang ng mga sample ng tao ang pipiliin. Bukod dito, ang mga sample ng tao na ito ay nagsasangkot ng iba't ibang antas. Walang dahilan para hindi isama ang nascent soul stage masters. Maliban kung, ang saklaw ng gitnang Chamber of Commerce ng eksperimental na pananaliksik ng tao ay hindi kasama ang mga orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol, ngunit partikular na nakatarget ang mga eksperto sa Golden Core Stage. Matapos marinig ang mga salita ni Hansen, nataranta ang lahat ng nasa piitan. Maliban sa orihinal na infant stage na nakasuot ng berdeng lalaki, lahat sila ay mga eksperto sa Golden Core Stage. Hindi ba't nangangahulugan ito na balang araw, kaladkarin din sila palabas para gumawa ng ilang eksperimento sa tao? Alam ng lahat na tiyak na hindi ito magandang bagay. Kung hindi, hindi sana sila nahuli ng Central Chamber of Commerce at ikinulong sila dito. Marahil, pagkatapos ng eksperimento ng tao, hindi sila magkakaroon ng buo na bangkay. Bawat isa sa kanila rito ay parang baboy na naghihintay na katayin. Matagal na ako dito at hindi ako kailanman nagdulot ng gulo para sa kanila. Tinuruan ko rin ng leksyon ang mga taong ito sa piitan. Kaya, pumikit sila sa akin. Pagmamalaki ni Hansen. Ngayong nakakulong sila sa piitan at hindi makita ang liwanag ng araw, natural na hindi ito maikukumpara sa masasayang tanawin sa labas. Gayunpaman, upang makahanap ng isang pakiramdam ng higit na kahusayan mula sa mga taong ito ay isang bihirang psikolohikal na kaiginhawahan. Hindi nakita ni Terence na kakaiba ang mga salita ni Hansen. Upang pamahalaan ang isang bilangguan na puno ng mga practitioner, maliban sa mahigpit na pagsubaybay, kailangan nila ng isang masunurin na prison tyrant upang tumulong sa pagsupil sa mga bilanggo. Ang pag-iral ni Hansen ay hindi isang masamang bagay para sa mga gwardya sa labas, at natutuwa silang makita ito. So sinasabi mo na ang ibang mga eksperto sa Jindan ay inalis na lahat? Tanong ni Terence, malalim ang iniisip. Oo. Anyway, yung mga mas nauna sa akin nadala na rin. Yung mga dumating mamaya, kinuha din. Tumanggaw si Hansen. Inilibot niya ang kanyang tingin sa iba pang mga tao sa piitan at binyantaan sila na may masamang intensyon, sandali na lang at patayin ang mga taong ito, hehe. Hindi napigilan ng lahat na mapaatres sa takot. Maging si Beren, na laging kalmado, ay halatang medyo nalilito. Gaano man kalakas ang isang eksperto, hindi pa rin nila mababago ang kanilang takot sa hindi alam. Gayunpaman, bilang kapwa Golden Core practitioner, hindi masyadong nag-aalala si Terence. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng eksperimento ng tao, at mas malakas siya kaysa sa iba dito. Natural, mas may kumpiyansa siya at kumpiyansa na kaya niyang harapin ang anumang banta. Ano pa bang alam mo? Patuloy na tanong ni Terence. Si Hansen ang pinakamatagal na nanatili sa kanila, kaya dapat siya ang higit na nakakaalam. Iba pang mga bagay. Hindi ko alam ang tungkol doon. Umiling si Hansen. 4,372. Ganun ba? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Tila hindi naniniwala sa kanya si Terence, kaya mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay, totoo ito. I swear to the heavens na hindi ko talaga alam. Kahit na pumikit ang mga profound stage expert na iyon sa akin, hindi sila kailanman nakipag-ugnayan sa akin. Hindi rin ako nang ahas na magtanong ng basta-basta. Kung hindi ako nagtanong ng maayos, baka may namatay. Sige, sa susunod. Hindi ipinagpatuloy ni Terence ang mga bagay na mahirap para kay Hansen. Nilinggan niya ang mga tao sa paligid niya at tinanong sila kung bakit sila nahuli at kung gaano katagal sila nakakulong dito. Nagtataka ang lahat kung bakit gagawin ito ni Terence, ngunit ang sitwasyon ni Hansen ay malinaw para makita ng lahat. Kahit na magkaroon sila ng 10 lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na makipagtalo sa isang malupit na amo. Isa pa, 2 tanong lang iyon, at hindi sila tulad ni Hansen, na gustong nakawin ang kayamanan sa patak ng sombrero. Natural, masaya silang magtulungan. Ang bawat isa ay nagtanong, at bawat isa sa kanila ay may iba't ibang dahilan.
Ang ilan ay nagkaroon ng salungatan sa gitnang Chamber of Commerce noong sila ay bumibili ng mga bagay, ang ilan ay nagpunta sa gitnang Chamber of Commerce upang gumawa ng gulo pagkatapos uminom ng labis, at ang ilan ay may utang sa gitnang Chamber of Commerce spirit na si Jade. Mayroong iba't ibang mga kakaibang dahilan, kahit na ano ang maisip o hindi, at ang ilan sa mga ito ay ginawang hindi malaman ng mga tao kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, ang lahat ay may isang bagay na karaniwan, at iyon ay lahat sila ay may kaugnayan sa gitnang Chamber of Commerce. Pagkatapos magtanong sa isang bilog ng mga tao, sa wakas ay si Baron na. Isa-isa silang tinanong ni Terence dahil gusto niyang malaman pa ang sitwasyon, ngunit ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Hindi niya kayang pangalanan siya ng mag-isa, kaya kailangan niyang gamitin ang pamamaraang ito para itago. Nakatayo ang dalawa ng napakalapit sa isa't isa, at kahit anong tingin ni Baron kay Terence, hindi niya maiwasang maramdaman na nakita na niya siya noon. Siyempre, hindi pa niya nakita ang mukha ng magaspang na lalaking ito, ngunit medyo pamilyar ang aura ni Terence, at medyo kakaiba doon. Ang kakaiba ay ang aura ni Terence ay hindi tumutugma sa kanyang magaspang at magaspang na hitsura. Hindi ito mapapansin ng mga tao kung hindi nila titingnang mabuti, ngunit hindi ito kasya sa ganoong kalayuan. Noong nakaraan, kapag si Baron ay nasa malugod na bagong pavilion, dahil natanggal ang kanyang kapangyarihan, wala siyang magawa, kaya palagi niyang pinag-aaralan ang lahat ng uri ng mga sinaunang aklat, lalo na pagdating sa paliwanag ni Punong Ministro Terence. Sabi nga sa kasabihan, ang itsura ng isang tao ay galing sa puso. Ang magaspang at magaspang na anyo ni Terence ay hindi tumugma sa kanyang aura. Para kay Baron, na isang dalubhasa sa physiognomy, ito ay isang pagbabagsak lamang ng sentido komon at walang kabuluhan. Ngunit kakaiba, hindi pa rin alam ni Baron na ang demonyong ito ay si Terence. Magalang din siya gaya ng iba. Pumunta ako sa Central Chamber of Commerce para kumuha ng ilang impormasyon. Hindi ko alam kung bakit o kung paano ko sila nasaktan, ngunit hindi ko maipaliwanag na huli at kinulong hanggang ngayon. Hindi ko pa alam ang buong kwento. Sabi ni Baron na may mapait na ngiti. Lahat ay hindi makapaniwala. Kahit na ano pa ang dahilan, malaki man o maliit na bagay, na-offend man lang nila ang Central Chamber of Commerce. Dapat itong si Baron ay pareho. Paano siya mahuhuli para sa impormasyon? Ang mga salitang ito ay hindi ganap na totoo, dapat mayroong isang bagay na nakatago. Ito ang unang reaksyon ng lahat, ngunit si Baron ay nagsasalita ng totoo. Ito ang katotohanan. Hanggang ngayon, siya mismo ay naguguluhan pa rin at hindi maintindihan ang mga nangyayari. Nagulat din si Terence, ngunit hindi niya akalain na nagsisinungaling si Baron. Si Baron ay palaging bukas at tapat, at hindi siya magsisinungaling tungkol sa isang bagay na tulad nito. Anong balita ang makukuha mo? Patuloy na nagtanong si Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ito. Hindi ko ba pwedeng sabihin sa'yo? Medyo nahihirapang sabi ni Baron. Nagkagulo ang iba sa karamihan. Tumingin sa kanya si Hansen na para bang nakatingin sa isang patay. Ang halimaw na ito sa kanyang harapan ay kaya pang talunin ng kalahating kamatayan ng isang walang awa na lalaking katulad niya. Isa ka lang Golden Core Stage expert at naglakas loob ka pa ring magpahangin sa harap niya. Tanong lang na hindi masakit. Hindi naman kasi puputulan ang laman mo. Kailangan bang pukawin ang isang malupit at walang awa na tao para sa isang maliit na bagay? Kahit na may mga bagay na hindi masabi, hindi ba pwedeng gumawa na lang sila ng kasinungalingan para pagtakpan ito? Bakit kailangan pang maging direkta? Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Gayunpaman, ito ang estilo ni Baron sa paggawa ng mga bagay. Kung kaya niyang sabihin, sasabihin niya. Kung ayaw niyang sabihin, sasabihin na lang niya. Tunay na madaling gumawa ng kasinungalingan, ngunit kung gagawin niya ito, hindi siya magiging Baron. Si Baron ay walang gaanong kaugnayan sa mga tao sa bilangguan, at lahat sila ay natutuwa sa kasawian ni Terence. Hinihintay nila ang The Fiend na mabaliw, ngunit ang reaksyon ni Terence ay ganap na wala sa kanilang inaasahan. Sige, kalimutan mo na. Bahagyang tumango si Terence at lumingon sa katabi. Sa ganoong kalmadong reaksyon, ang lahat ay nagsimulang magtaka kung sila ay bulag. Si Hansen, sa partikular, ay halos isumpa sa lugar.
Noong siya ay ginagamot ngayon, ang halimaw na ito ay walang awa. Walang puwang para sa negosasyon. Maging si Beren mismo ay medyo nagulat. Inihanda na niya ang sarili na tanggapin ang galit ng kabilang partido, pero sinong mag-aakala na napakagaan lang talaga nito, pinalampas lang ng casual na pangungusap. Kung ibang tao, malamang matagal na siyang sinipa ng taong nasa harapan niya. Hindi maiwasan ni Beren na maghinala na ang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar na ito ay hindi isang ilusyon, at talagang nakipag-ugnayan siya sa taong ito noon pa. Nagkatinginan ng lahat ngunit walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Puno ng tanong ang sikmura nila habang pinapanood si Terence na patuloy na nagtatanong. Sa huli, matapos tanungin ng lahat sa bilangguan, si Terence ay nakahanap ng isang lugar na mauupuan ng nakakross, sa tabi mismo ni Beren. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi alam ng lahat kung ano ang nangyayari, nagsimula silang magkaroon ng kahulugan sa kung ano ang nangyayari. Ang halimaw na ito, na mas brutal pa kay Hansen, ay malinaw na iba ang pakikitungo kay Beren. Sa pihitan na ito, si Beren ay palaging tahimik at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na wala sa linya. Sa mata ng publiko, noon pa man siya ang uri ng tao na madaling i-bully, ngunit ngayon, kailangan niyang mag-isip ng 2 beses sa hinaharap. Madaling i-bully si Beren, pero kung gagawin niyang hindi masaya ang demonyong iyon sa tabi niya, iiyak talaga siya hanggang sa hindi niya mahanap ang kanyang libingan. Sa ganitong paraan, hindi lamang lahat ay nagulat at naghinala, ngunit maging si Beren mismo ay nagtataka kung nakipag-ugnayan na ba siya sa taong ito dati. Ang kanyang hitsura ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang ugali ay talagang pamilyar. Gayunpaman, gaano man iniisip ni Beren at ng iba pa, hindi nagsalita si Terence. Iniisip niya ang pinakamahalagang bagay ngayon kung paano umalis sa lugar na ito. 4,373. Bagaman ang piitan na ito ay hindi nagbigay ng pakiramdam na ito ay mahigpit na binabantayan, at walang anumang pagpapahirap, sa unang tingin, ito ay medyo mapayapa at walang uri ng tensyon kung saan ang buhay ng isang tao ay nakabitin sa isang hibla. Gayunpaman, makikita ng sino mang may matalinong mata na ito ay tiyak na isang lugar ng kaguluhan at ang isang iyon ay hindi maaaring manatili ng matagal. Ang gitnang Chamber of Commerce ay napuno ng mga masters, at huli na kung susuriin siya sa isang tao. Malinaw na magkakaroon ng profound stage master doon, at kahit na may trump card ni Terence, wala siyang magagawa sa harap ng isang profound stage master. Ang pagkakataong makatakas siya ay mas mababa sa 10%. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay ay ang pagtakas mula sa madilim na piitan na ito bago siya mapili para sa mga eksperimento ng tao. Ang bilangguan ay protektado ng isang nagtatanggol na pormasayon, at ang mga pader ay napakatigas. Kahit na ang karamihan sa mga orihinal na leveled cultivator ay hindi ito magagawang masira, ngunit para kay Terence, hanggat ang kanyang Pilfire Energy Bomb ay medyo matagal, mayroon siyang mataas na pagkakataon na pasabugin ito. Hindi mahirap pasabugin ang kulungan, ngunit hindi niya magagarantiya na hindi masasaktan ang mga tao sa loob. Wala siyang pakialam sa iba, ngunit hindi madaling mahanap si Beren, at hindi niya ito maaaring pabayaan. Bukod dito, ang pinakamahirap na bahagi ng paglabas sa bilangguan ay hindi ang pagsira sa piitan, kundi ang mga bantay sa labas. Nang si Terence ay dinala ni Tigang, nakita niya ang 2 gwardya sa labas, at pareho silang mga masters na may pambihirang aura. Naramdaman ni Terence na nasa tuktok na sila ng advanced na yugto ng orihinal na antas, at maaaring mayroong mga masters ng profound stage sa kanila. Kung ito ay bago ito, ang paghiling sa isang master ng profound stage na maging isang bantay ay isang pantasya, at si Terence ay hindi maniniwala dito. Pero pagkatapos ng nangyari ngayon, kailangan niyang maniwala kahit ayaw niya. Kung kahit na ang isang profound stage master ay maaaring maging tagasunod ng isang tao, kung gayon ay hindi masyadong kakaiba ang maging isang bantay, di ba? Kailangan niyang gumawa ng pinakamahusay na paghahanda at maghanda para sa pinakamasama. Dahil nagpasya siyang tumakas mula sa bilangguan, kailangan niyang isaalang-alang ang pinakamasamang sitwasyon. Kung hindi, kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, hindi lamang siya makakatakas, ngunit siya rin ay mahuhuli at mahigpit na binabantayan. Baka ipadala pa siya para gumawa ng mga eksperimento sa tao. Iyak yan ng walang luha.
Hindi siya kikilos ng padalos-dalos bago niya lubos na maunawaan ang sitwasyon sa labas. Ang tanging pagpipilian niya ay kumilos ayon sa sitwasyon. Gayunpaman, habang nagkalkula si Terence, nagsimula rin siyang dahan-daang mag-compress at bumuo ng super alchemy firebomb. Kahit na nagpasya siyang kumilos ayon sa sitwasyon, kailangan niyang ihanda ng maaga ang napakahusay na sandata na ito. Kung hindi, kung talagang dumating ang pagkakataon, ito ay panandalian, at magiging huli na upang sugpuin ito sa huling minuto. Walang sinabi si Terence, at ang ibang mga tao sa bilangguan, kasama sina Beren at Hansen, lahat ay napabuntong hininga at hindi nang ahas na magsalita. Natatakot silang maakit ang atensyon at pagkasuklam ni Terence. Hindi sulit na bugbugin ng kalahating kamatayan ng demonyong ito nang walang dahilan. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas sa kadilimang ito, ngunit biglang bumukas ang pinto ng kulungan, at sunod-sunod na pumasok ang dalawang tao. Pinag-aralan ng mabuti ni Terence ang dalawa, at sigurado siyang sila ang mga gwardya na nakita niya noon. Marahil upang takutin ang mga tao sa piitan at maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, ang dalawang taong ito ay hindi napigilan ang kanilang mga aura. Ang umaalon at malakas na aura ay nasa itaas ng ulo ng lahat, na nagpapanginig sa lahat sa takot at hindi nang ahas na magkaroon ng anumang hindi tapat na pag-iisip. Hindi napigilan ni Terence na makaramdam ng gulat at takot matapos maramdaman ang kanilang lakas sa unang pagkakataon. Ang isa sa mga ito ay isang peak ng advance na yugto ng orihinal na antas, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit ang isa ay isang tunay na master ng profound stage. Sa kabutihang palad, napaghandaan niya ang pinakamasama, siya ay isang patay na katawan sa ngayon kung talagang sinubukan niyang lumabas sa bilangguan. Kanino naman ang oras na ito? Ang dalubhasa sa tuktok ng advanced na nascent soul stage ay nagpout ng kanyang mga labi at tumingin kay Hansen. Ang profound stage expert, sa kabilang banda, ay nakatayo sa gilid, naiinip hanggang mamatay. Sayang lang ang talent para sa isang sobrang pag-iral na tulad niya na bantayan ang isang maliit na piitan. Kung hindi dahil ang mga eksperimento ng tao ang pangunahing prioridad ng buong organisasyon, hindi siya papayag na manatili sa lugar na ito. Siyempre, hindi niya kailangang personal na mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay tulad ng pagkuha ng mga sample. Hindi lang siya. Kahit na ang mga master sa tuktok ng advanced na nascent soul stage ay hindi mapakali na bigyang pansin ang mga tao sa piitan. Talagang sinunod nila ang utos ng first come, first served, at hayaan ang prison bully na si Hansen ang magdesisyon para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hanggat ang mga sample ng golden core stage ay naibigay sa oras, lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Ito. Mabilis na tinuro ni Hansen ang isa sa kanila at sinabing, kumunat ang noo ni Terence. Ang taong itinuturo ni Hansen ay si Beren, na nakaupo sa tabi niya. Hindi madaling hanapin si Beren, ngunit bago pa man nila makilala ang isa't isa, si Beren ay kinuha upang gumawa ng mga eksperimento sa tao, at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi alam. Mayroon bang mas F***top kaysa dito sa mundo? Mabilis na umikot ang isip ni Terence, at nagdesisyon siya. Kung talagang hindi ito gumana, kailangan niyang gamitin ang kanyang pamatay na sandata ngayon. Sa mapanirang kapangyarihan ng super pure energy bomb, kahit na ang kalaban ay isang profound stage master, mahihirapan silang mag-react ng mabilis kung sila ay mahuli. Sasamantalahin niya ang kaguluhan at tatakas kasama si Beren. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ay hindi mataas. Hindi nais ni Terence na kumuha ng ganoong panganib maliban kung ito ang huling paraan. Pinandilatan niya si Hansen. Maaaring tulala si Hansen, ngunit marami na siyang pinagdaanan kay Terence na trauma siya. Ang masamang tingin ni Terence ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, at nagsimulang pawisan ang kanyang likod. Ayon sa order ng first come first serve, si Beren na talaga sa pagkakataong ito, pero kung titignan ang intensyon ng fiend na ito, halatang ayaw niyang maaga si Beren. Kung susuwayin niya ang kanyang kalooban, natatakot siya na kahit itong kalahati ng kanyang buhay na nailigtas niya ng may matinding kahirapan ay kailangang ilibing kasama si Beren. Nako, mali ang naalala ko. Ito naman. Mabilis na binago ni Hansen ang kanyang mga salita at itinuro ang isang tao sa pintuan. Gusto niyang ituro si Terence, ngunit sa kasamaang palad, ngayon lang nahuli si Terence.
Siguradong maaalala siya ng gwardya, at ito ay isang nascent soul stage master na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi naman nila siya gusto, kaya walang kwenta kahit ituro pa niya. Kapag umalis ang gwardya, si Terence ang unang papatay sa kanya. Kung alam niya na si Terence ay isang mid-stage Golden Core practitioner lamang, malamang na umiyak siya at mahimatay sa banyo. Ang katotohanan ay malupit. Hindi niya pinahalagahan ang pagkakataong mapatay niya si Terence. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ito sa hinaharap. 4,394. Agad na sumigaw ang malas na tinuro ni Hansen, Mali. Hindi ako iyon. Hindi ako. Cut the F*** king crap. Maglakad ka ng mag-isa, o kukurutin kita hanggang mamatay. Walang tiyag ang iniunat ng gwardya ang kanyang palad, at ang lalaki ay hindi na naglakas loob na magsalita pa. Masunurin na lamang niyang sinundan ang dalawang gwardya at umalis. Habang pinagmamasdan ang pinto ng kulungan na unti-unting sumasara, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat, lalo na si Baron. Kaninong buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Kung siya ay kinuha ng mga gwardya upang gumawa ng ilang mga eksperimento sa tao, maaaring siya ay namatay ng 9 beses sa 10, o kahit na walang pagkakataon na mabuhay. Habang ang lahat ay nagpapatahimik, si Terence ay tuwang-tuwa. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, malinaw niyang naramdaman na walang ibang nagbabantay maliban sa dalawang master na ito. Kung iisipin, may katuturan. Ang isang supermaster ng profound stage at isang master ng late nascent soul stage ay higit pa sa sapat upang bantayan ang maliit na piitan na ito. Sayang ang daming tao. Walang pangangailangan para dito. Ang higit na ikinatuwa ni Terence ay ang dalawang gwardya na magkasamang ini-escort ang tao palabas. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang target, ngunit hanggat ang dalawa ay umalis sa bilangguan, kahit na ito ay panandalian lamang, ito ay isang kaloob na pagkakataon para kay Terence. Lihim niyang tinansya ang oras. Sa oras na dinala ng dalawang gwardya ang kanilang mga tauhan sa malayo, dapat ay walang tao sa labas. Ang pagkakataong ito ay isang bihirang pagkakataon. Sa sandaling napalampas niya ang pagkakataong ito, kapag nalaman ni Hansen na siya ay isang Golden Core Stage Master sa hinaharap, maaaring hindi na siya magkaroon ng ganoong pagkakataon muli. Yung mga ayaw mamatay, tumayo ka sa likod ko. Sumigaw si Terence nang walang babala at tumayo, nagbigay ng malaking sindek sa mga tao sa bilangguan. Nagkatinginan sila kalis lang ng mga guard, at may balak na naman itong demonyong ito. Hindi, kuya. Hindi ko talaga sinasadyang puntiryahin si Baron. It was his turn this time, and I changed my mind at the last minute. Please spare my life, spare my life. Sa sobrang takot ni Hansen ay naiihi niya ang kanyang pantalon sa lugar, sa pag-aakalang si Terence ang mag-aayos ng score sa kanya mamaya. Sinulyapan ni Terence ang lalaki, hindi sigurado kung dapat ba itong tumawa o maiyak. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kung ayaw mong mamatay, tumayo ka sa likuran. Hindi ka nakakaintindi ng lengguwahe ng tao, di ba? Huwag mo akong sisihin kung mawalan ka ng buhay. Ayaw mo ba akong patayin? Nakahinga ng maluwag si Hansen at mabilis na gumulong upang tumayo sa likod ni Terence. Ang iba ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi sila nang ahas na suwian ang demonyong ito. Kahit na ang isang mabisyo gaya ni Hansen ay napakamasunurin, pabayaan ang mga ito na mas mahina kaysa sa kanya. Pagkatapos tumingin sa isa't isa, naglakad silang lahat sa likod ni Terence. Tumayo si Baron sa tabi ni Terence, puno ng pagtataka ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kinalaman ng demonyong ito sa kanya, ni hindi niya alam kung ano ang binabalak ng demonyong ito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magtanong, at tulad ni Hansen at ng iba pa, siya ay nanunood ng may kaba. Gamitin ang iyong tunay na chi para protektahan ang iyong katawan, o wala akong pakialam kung mamatay ka. Malamig na muling sumigaw si Terence, at ang Super Alchemy Firebomb na nakompress ay dahan-daang lumitaw sa kanyang mga palad. Hindi pa ito sumasabog, ngunit ang nakakatakot na aura na binigay nito ay sapat na para tumalon ang puso ng lahat. Tumingin sila kay Terence na parang isang halimaw, takot na takot.
Hindi nila alam kung ano ang hakbang na ito o kung paano ito nabuo, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagdama ng panganib. Isang nakakatakot na aura na maaaring sirain ang langit at lupa, talagang imposibleng maging biro. Kahit na lahat sila ay mga master sa itaas ng Golden Core Stage, kapag sila ay naapektuhan nito, sila ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay talagang isang demonyo na walang sino man ang kayang pukawin. Sa puntong ito, halos lahat ay maaaring hulaan ang mga intensyon ni Terence. Lahat sila ay kinakabahan at nabigla, ngunit mayroon din silang pag-asa sa kanilang mga mukha. Hindi mahalaga kung sino man iyon na nakakulong sa madilim na piitan na ito at nabubuhay sa takot araw-araw, iniisip kung sila ang susunod na paksa sa pagsusulit, matatakot sila sa kanilang isipan pagkatapos ng mahabang panahon. Kung may pagkakataon na makatakas mula sa piitan, walang sino man ang hahayaan ito ng madali, kahit na ito ay isang maliit na pagkakataon na mabuhay. Walang exception si Hansen. Bagamat hindi na kailangan ng bagong eksperto sa soul stage na gagamitin sa eksperimento ng tao, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Sa ganitong klaseng lugar, syempre, dapat silang makatakas sa lalong madaling panahon, o hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Mabilis na na-activate ng lahat ang kanilang chi upang protektahan ang kanilang sarili, lahat sila ay naghihintay sa susunod na hakbang ni Terence. Gayunpaman, ang pag-asa ay pag-asa, at marami sa mga matatandang nakakulong sa mahabang panahon ay narito lamang upang manood ng palabas. Hindi sila naniniwala na magtagumpay si Terence. Pagkatapos ng lahat, hindi si Terence ang unang taong nagkaroon ng ideya na makalabas sa bilangguan. Maraming tao, kasama na si Hansen, ay may parehong ideya, at ang ilan ay sinubukan pa nga noon, ngunit ang resulta ay halata lahat sila ay nabigo. Ang pihitan ay protektado ng isang espesyal na protection na hanay. Ito ay napakalakas at hindi maaaring sirain ng mga ordinaryong nagsasaka na soul stage cultivator. Tanging isang profound stage cultivator lamang ang makakasira nito. Gayunpaman, brutal ang demonyong ito. Nagawa niyang talunin si Hansen, isang mid-nascent soul stage cultivator. Talagang napakalakas niya. Gayunpaman, mahirap sabihin na siya ay isang profound stage cultivator. Malaki ang kanilang pag-asa, ngunit hindi nila masyadong inisip iyon. Ganyan ang pakiramdam ng mga tao sa bilangguan, ngunit nang kumilos si Terence, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Boom! 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 Dumagundong ang lupa at yumanig ang mga bundok. Hindi na mabilang ng karamihan kung ilang beses naganap ang napakalaking lindol. Marahil ito ay ang nakakagulat na epekto ng super bomb, o marahil ito ay ang chain reaction na na-trigger mamaya. Naramdaman na lang ng lahat na bumagsak ang langit at nahati ang lupa. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Nagpapanik silang lahat. Kahit na marami sa kanila ang gumamit na ng kanilang tunay na chi para protektahan ang kanilang mga katawan, nasugatan pa rin sila ng aftershock. Ang ilan sa kanila ay malubhang nasugatan at muntik nang mamatay sa lugar. Bukas. Bumukas talaga. Biglang itinuro ni Hansen ang harapan at napasigaw sa sobrang tuwa. Sa kaguluhan, bagamat walang malinaw na nakakarinig sa kanyang sinisigaw, natigil ang kanilang mga ekspresyon nang tumingin sila sa direksyon ng kanyang daliri. Ang pihitan ay hindi pa ganap na nawasak, ngunit walang duda na ang proteksyon na hanay sa dingding ay nawasak. Sa hindi kalayuan sa harapan nila, biglang sumikat ang sinag ng araw, na matagal nang hindi nakikita. Ang iba ay hindi makapaniwala, ang iba ay nagulat, ang iba ay tuwang-tuwa, at ang iba ay humahagulgol pa. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa piitan ay pawang kahanga-hanga. Simula nang makulong sila dito, hindi na nila naisip ang umalis. 4,375. Ang kaunting pag-asa at swerte sa puso ng mga taong ito ay matagal nang nabura at nabaon ng walang katapusang kadiliman. Naisip nila na baka umabot na sila sa dulo ng kanilang buhay. Hindi nila naisip sa kanilang panaginip na muli nilang makikita ang liwanag ng araw. Tara na! Biglang hinailan ni Terence si Beren at umaban.
Ito ay lahat sa loob ng kanyang inaasahan magiging isang himala kung ang super pure energy bomb ay hindi pa rin masabugin ang bilangguan pagkatapos ng mahabang panahon. Si Beren ay nabigla rin gaya ng iba, ngunit ang biglaang paghila ni Terence ay naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa na may subo ng alikabok. Hindi yun pinansin ni Terence at kinaladkad siya palabas. Ang pagkakataon ay panandalian ng bilangguan ay maaaring matagumpay na sumabog, ngunit ito lamang ang pangunahing at simpleng unang bahagi ng plano ni Terence. Nakasalalay sa susunod na bahagi kung makakatakas sila o hindi. Ang tunog ng pagsabog ay napakatindi ng lupa na kahit isang ordinaryong tao ay makakakita nito mula sa 100 milya ang layo. Higit pa rito, ang kabilang partido ay nasa yugto ng Profound. Kapag na-detect nila ito, siguradong susugod sila rito ng sabay-sabay. Kung hindi sila makakatakas bago sila dumating, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nawala ng saysay. Sa wakas ay nag-react si Hansen at ang iba pa habang pinapanood nila si Terence na hila-hila si Beren palayo. Nagkatinginan sila at buong lakas na sumugod. Maging ang mga hindi na protektahan ng kanilang chi at nasugatan ay sumisigaw at naglalaway habang sila ay tumatakbo. Kung sila ay ikulong sa piitan, maaari lamang silang maghintay para sa kamatayan at mahayla palayo para sa mga eksperimento ng tao. Kung hindi sila tatakbo ngayon, kailan pa sila? Matapos buksan ang basag na pinto ng kulungan, kinaladkad ni Terence si Beren gamit ang isang kamay at siya ang unang nagmamadaling lumabas ng kulungan. May lagusan na nag-uugnay sa piitan at Devil Code City. Gayunpaman, tumatakbo sila para sa kanilang buhay sa oras na ito. Kung sino man ang sumugod sa lagusan ay hanggal. Madali silang mahuli ng kalaban kung haharangin nila ang daan. Sa makatuwid, ang tanging pagpipilian nila ay tumakas sa isang bukas na espasyo sa labas. Tumingin siya sa paligid, ang nakikita niya ay mga bundok at tagaytay. Isa itong napakalaking bulubundukin na hindi inaasahan ni Terence. Naisip niya na ang malademonyong malamig na lugar ng dagat ay isang maliit na lugar lamang, at makikita na niya ang dagat sa sandaling umalis siya sa lungsod. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking bulubundukin dito. Kaagad pagkatapos ay sumugod din si Hansen at ang iba pa. Nang makita nila ang kanilang paligid, hindi nila maitago ang labis na kagalakan sa kanilang mga mukha. Akala nila ay nakatakas na sila sa kanilang buhay at sa wakas ay makakawala na sa mabigat na pasanin. Gayunpaman, si Terence ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Ang kanyang espiritu ay napakalakas at matalas, sapat na upang malumpasan ang maraming orihinal na master stage ng sanggol. Malinaw na naramdaman ni Terence na sa loob ng 5 milyang radius, mayroong hindi bababa sa 4 hanggang 5 malalakas na aura na papalapit sa napakabilis na bilis mula sa lahat ng direksyon. Sa kanila, naroon ang nakakatakot na aura ng isang profound stage powerhouse. Kahit si Terence ay walang kumpiyansa na makatakas mula sa isang profound stage powerhouse. Kung hindi, siya ay tumakas mula sa gitnang Chamber of Commerce. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Ang tanging pagkakataon niya ay maabot ang distansyang 5,000 bago bumalik ang big shot sa profound stage. Para sa isang big shot sa yugto ng profound, kailangan lang mag-isip. Sa karamihan, tatagal lamang ng 3 paghinga para lumitaw ito sa itaas ng kanyang ulo. Hindi man lang naglakas loob si Terence na huminga ng hawakan niya si Beren at pumili ng direksyon kung saan walang gaanong mga master sa paligid. Agad namang nag-react si Hansen at ang iba pa at tumakbo kasama si Terence nang walang pangalawang salita. Kapag nahaharap sa banta ng kamatayan, ang potensyal ng isang tao ay lampas sa imahinasyon. Karamihan sa kanila ay mga Golden Core stage lamang na masters, ngunit nang magsimula silang tumakbo para sa kanilang buhay, hindi mababawasan ang kanilang bilis. Kahit na ang ilang orihinal na infant stage masters ay maaaring hindi sila matalo. Maghiwalay kayo, o mamatay tayong lahat. Sumigaw si Terence nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga taong ito na parang mga tagapagligtas niya. Sa napakaraming tao na magkasamang tumatakbo, ito ay magiging napakalaking target. Ang sinumang profound master ay maaaring abutin at patayin silang lahat sa isang iglap, at kahit si Terence mismo ay hindi makakatakas.
Sa pamamagitan lamang ng hiwalay na pagtakbo ay magkakaroon sila ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito mula sa gitnang Chamber of Commerce ay malakas, ngunit tila nilalakad nila ang mga piling ruta. Si Terence ay hindi pa nakakakita ng maraming maliliit na fries, ngunit mayroong 40 hanggang 50 tao dito. Kung maghiwalay man sila, gaano man kalakas ang mga masters na ito, hindi nila ito magagawa ng sabay-sabay. Ang pinakamalamang na resulta ay ang malas ay ang unang mahuhuli, ngunit ang maswerteng isa ay magkakaroon ng pagkakataong makatakas mula sa ilalim ng kanilang mga mata. Kahit sino ay makakaintindi ng ganoong simpleng loika. Pagkatapos ng sigaw ni Terence, naghiwalay agad si Hansen at ang iba pa. Sa mga tuntunin ng dalisay na lakas, walang sinuman dito, kabilang si Terence, ang makakatakas mula sa isang profound stage powerhouse. Ang tanging pagpipilian nila ay ang tumaya sa kanilang swerte. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos makitang umalis ang lahat, ngunit hindi siya nang ahas na magdahan-dahan. Ginamit niya ang kanyang butterfly microsteps, idinagdag ang speed boost mula sa kanyang lightning wind boots, at ang chi jet spray technique na natutunan niya pagkatapos makarating sa Sky Class Island. Itinulak niya ang kanyang bilis sa maximum, na nag-iwan lamang ng isang malabong anino sa likod habang siya ay nag-shuttle sa kagubatan. Sa kamangha-manghang bilis, paano ito tumatakbo? Ito ay halos lumilipad. Maliban na lang kung ito ay isang halimaw na tulad ng Terius, hindi siya maaabutan ng mga normal na nascent soul cultivator. Kaya't hanggat hindi siya sapat na sawi upang ma-target muna ng isang profound cultivator, ang pagkakataon ni Terence na makatakas ay hindi bababa sa 70%. Kinaladkad ni Terence ang nalilitong Baron sa harapan, at wala pang 3 paghinga, nakarinig siya ng malungkot na alulong mula sa likuran. Hindi na niya kinailangan pang lumingon para malaman na may nahuli ng mga masters mula sa Central Chamber of Commerce. Kung ano ang nangyari sa kanila, buhay man o patay, hindi niya alam. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Terence. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang mga taong iyon ay malas at hindi makatakas. Hindi nila masisisi ang iba. Hindi man sila tumakbo, mamamatay pa rin sila sa piitan. Binigyan sila ni Terence ng pagkakataon, kaya ano ang magagawa niya kung hindi niya ito makuha? Kinaladkad ni Terence si Baron habang tumatakbo sila palabas ng mga bundok. Isang walang hangganang karagatan ang nakalatag sa kanilang harapan. Hindi naman masama ang kanyang kapalaran kahit walang profound masters ang nakatutok sa kanya. Para naman sa iba, kahit na nararamdaman nila siya at gusto siyang habulin, wala silang magagawa laban sa bilis ni Terence. Ngunit hindi naglakas loob si Terence na pababayaan ang kanyang bantay ng ganoon na lamang. Matapos matukoy ang direksyon, tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya sa baybayin mayroon siyang jade space para lagyang muli ang kanyang chi kung siya ay mapagod. 4,376. Hindi natatakot si Terence na maubusan ng purong chi hanggat kaya ng kanyang katawan, kaya niyang tumakbo hanggang gabi. Nahihilo na naman si Baron na matagal na niyang kinaladkad. Bagamat isa rin siyang eksperto sa Middle Geodan stage, kailan pa naranasan ni Baron ang ganoong stimulating speed. At saka, hindi niya napigilan ang sarili sa simula, at iniindayog lang siya ni Terence. Ang kanyang tiyan ay kumukulo, at siya ay walang makain sa loob ng ilang buwan sa bilangguan, ngunit si Baron ay nagsusuka. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa karaniwang kalmado na si Baron na baluktot na ekspresyon ng pagduduwal sa sakit. Wala siyang oras para huminto at hinayaan si Baron na huminga, kahit na gusto niyang samuka, kailangan niyang maghintay hanggang sa makaalis sila sa panganib. Anuman, tumakbo si Terence sa baybayin sa loob ng 6 na oras bago niya tuluyang nakita ang mga pader ng lungsod. Wala siyang naramdamang malakas na presensya sa likuran niya, at inakala niyang sumuko na sila sa paghabol. Pagkatapos ng lahat, sa gitnang Chamber of Commerce, si Terence ay hindi isang malaking kriminal. Nahuli lang siya sa pagpasok sa 3 palapag ng nagkataon, at malamang ay hindi na rin matindaan ng mga taong iyon ang hitsura niya. Ngayon na sila ay abala sa pangangaso sa napakaraming tao, hindi malaking bagay na na-miss nila sina Terence at Baron, at hindi nila ito gagawing malaking kaguluhan.
Pagkapasok nila sa downtown area, binawi agad ni Terence ang kanyang aura at mukhang walang pinagkaiba sa isang normal na dumadaan. Si Beren naman ay tuluyang na-disoriented at walang aura na masasabi. Maliban sa pagsuray-suray, walang pumapansin sa kanya. Pagkatapos ng ilang pagliko, dinala ni Terence si Beren sa inn kung saan tinutuluyan ng Berto Bodyguard Agency at bumalik sa kanyang silid ng walang sinasabi. Hindi ito masyadong inisip ng inn assistant. Kung tutuusin, napakaraming tao ang dumarating at umaalis. Imposibleng matindaan nila ang lahat ng mukha ng mga bisita. Dahil kaya nilang buksan ang pinto, ibig sabihin ay totoong bisita sila. Walang dapat pagdudahan. Noon lamang nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Kahit alam niyang hindi magpapadala ng malaking puwersa ang kalaban, hindi maliit na bagay ang pressure mula sa isang profound stage master. Maging si Terence ay hindi makapagpahinga. Para kay Beren, siya ay kinaladkad ni Terence sa buong panahon at hindi ginamit ang kanyang sariling lakas, ngunit ang kanyang kalagayan ay mas malala kaysa kay Terence. Hindi niya kinaya noon, at ngayong nakarelax na siya, mas lalo siyang nalungkot, halos mahimatay. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa habang tinitingnan ang nalilitong mukha ni Beren. Si Beren ay palaging isang taong hindi magbabago sa kanyang ekspresyon kahit na gumuho ang Mount Tai sa kanyang harapan. Matagal na silang magkakilala, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nawala ng ganito. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa katinoan si Beren at mabilis na nagpasalamat kay Terence. Natarante siya, ngunit alam niyang sinusubukan siyang iligtas ng hindi kilalang martial artist na ito, kaya hindi na siya tumutol. Kung hindi, kahit hindi siya ang kapareha niya, mahihirapan siya kung talagang mahihirapan siya. Hindi, ito ang dapat kong gawin. Nakangiti si Terence habang winawagayway ang kanyang kamay. Dapat. Tumingin si Beren kay Terence na may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi na siya nagtanong ng higit pang mga detalye. Maaari ko bang itanong kung ano ang layunin ng pagdala mo sa akin dito? Kung ayaw mo, mag-leave muna ako. Gagantihan kita sa pagliligtas sa buhay ko sa hinaharap. Huwag kang magmadaling umalis. Lumapit si Terence para pigilan siya, may pilyong tingin sa kanyang mukha. Wala namang libreng tanghalian. Hindi ka man lang ba curious? Ayaw mo bang tanungin kung sino ako at bakit espesyal na iniligtas kita? This one is indeed curious. If it's convenient, sana ma-enlighten mo ako. Agad na lumubog ang puso ni Beren. Baka dumating ang lalaking ito na may masamang intensyon. Umalis na ba siya sa Wolf's Den at pumasok sa The Tiger's Den? Mahiwagang ngumiti si Terence at hindi sumagot. Dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara niya. Nang makita ang totoong mukha ni Terence, ang kinakabahan na si Beren ay nanlamig, hindi makapagsalita. Ikaw si Terence. Nanlaki ang mga mata ni Beren sa gulat at saya. Hindi niya akalain na ang makapangyarihan at walang awa na demonyong ito ay si Terence. Haha, Kuya Luri, kamusta ka na? Nakangiting sabi ni Terence. So ikaw talaga. You gave me such a fright. Sa wakas ay tumahimik na ang puso ni Beren, at bumagsak siya sa bangkito na parang isang lobo. Siya ay nag-aalala sa buong panahon, ngunit dahil ang kabilang partido ay sarili ni Terence, walang dapat ipag-alala. Patawarin mo ako. Delikado ang Jangho. Nakamaskara ako para baguhin ang hitsura ko sakaling may mangyari. Nakangiti si Terence habang nakaupo, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Beren at sa kanyang sarili. Oo, ito ang dapat kong gawin. Kung naging maingat ako tulad mo noon, marahil ay hindi ako napunta sa ganitong estado ngayon. Napabuntong hininga si Beren habang tinatapos ang kanyang tsaa bago pinalaki muli si Terence. Kinagat niya ang kanyang dila sa pagtataka at pagkalito. Say, Terence, anong ginagawa mo dito? Si Beren ay puno ng mga katanungan ngayon. Isang taon lang ang nakalipas, si Terence ay baguhan pa rin mula sa secular na mundo, at ngayon, sa loob lamang ng isang taon, lumaki na siya bilang isang tao na kaya niyang talunin ang isang mid-nascent soul stage master tulad ni Hansen. Hindi ba masyadong mabilis ang paglago na ito?
Lalo na ang paglipat na gumuho sa piitan, ang kapangyarihan ay sapat na malakas upang sirain ang mundo. Naghinala pa si Beren na lumampas ito sa antas ng isang eksperto sa nascent soul. Sa sobrang bilis ng paglaki, ang talento ng kanyang junior na kapatid ay hindi lamang isa sa 10,000, ngunit kahit isa sa 100,000,000, tiyak na minamaliit niya ito. Hehe, naging inner sect disciple ako 2 buwan na ang nakakaraan at kumuha ng trial mission para mahuli ang heretic practitioner, si Wabaw. Ang huling beses na nagpakita siya ay nasa Black Sea area ng South Continent, kaya pumunta ako dito. Sagot ni Terence. Terence Jr. Brother, isa ka ng inner sect disciple ngayon. Bahagyang natigilan si Beren, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at biglang naintindihan. Totoo iyon. Sa iyong kasalukuyang lakas, madali mong matalo si Hansen. Hindi pa banggitin ang isang alagad ng sekta sa loob, sapat ka na para maging matanda sa isa sa 3 pavilion. Sa 3 pavilion ng North Island, nagkaroon ng pagkakataon ng isang bagong dating na Soul Master na maging isang elder. Sa lakas ni Terence ngayon, kaya niyang durugin ang karamihan sa kanila. Teka, nagmula ka sa North Island hanggang sa South Continent para mahuli si Wabaw. Biglang sumimangot si Beren at tumingin kay Terence, ang ganitong uri ng misyon ay mahirap at walang gantimpala, at ang antas ng tagumpay ay napakababa. Parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Kung mas malakas ka, hindi mo gustong gawin ang ganitong uri ng misyon na nagsasayang ng oras. Junior Brother Terence, hindi ka pumunta sa South Continent para lang hanapin ako. 4,377. Hehe. Buti na lang sabay-sabay ang trabaho at pribadong bagay. Senior Kuya Luri, ang tagal mong nawala, at sobrang nag-aalala si Senior Kuya ko at ang iba pa. Nabalitaan ko lang mula sa pinuno ng Shenyang Pavilion na nandito ka, at nakita ko lang na may trial mission, kaya pumunta ako dito para subukan ang swerte ko. Hindi talaga ako tatakbo sa iyo. Casual na sabi ni Terence. Ikaw. Napabuntong hininga si Beren habang nakaturo kay Terence. Naantig siya, ngunit kasabay nito, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili niya. Balik sa malugod na bagong pavilion, ako ang pangatlong master ng pavilion, ngunit hindi ko kayo matulungan. Ngayon, pinag-alala pa kita sa akin. Hindi ako mapakali. Senior Kuya Luri, nagkakamali ka. Bihira lang tayong magtama nito. Magkampi tayo lahat. Kung wala tayong pakialam sa biglaang pagkawala mo, hindi ba tayo masyadong hindi makatao? Sabi ni Terence. Well, tama, pero hindi mo kailangang mag-take ng ganoong panganib para sa akin. Paano kung madamay ka dito? Kung gayon hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko sa sisihin kahit na mamatay ako ng 10,000 beses. Sabi ni Beren na may matagal na takot. Hindi ba't matagumpay tayong nakatakas? Anyway, happy ending ito para sa lahat. At saka, nandito ako para sa trial mission, hindi partikular para sa iyo, kaya huwag mong isapuso, Senior Kuya Luri. Nakangiting sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Walang magawang tumango si Beren. Gayunpaman, sa kanyang personalidad, paano nga ba niya nabibitawan ang ganoong kalaking pabor ng ganoon kadali? Itinago lang niya ito sa puso niya. Oh, kamusta ang mapait na kagalakan? Si senior brother ko na ngayon ang pangatlong master ng Welcome New Pavilion. Inutusan niya si Randolph, Hernan, at Chenming para tulungan siya, kaya dapat okay lang siya. Sagot ni Terence. Ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master. Tumango ba ang Shenyang Pavilion Master? Nang marinig ito, muling nabigla si Beren. Ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master, kahit sino man ito, ay kailangang aprobahan ni Shenyang York, ang Pavilion Master mismo. Walang paraan na pahalagahan siya ni Shenyang kung magsusumikap lamang siya para sa kanyang sarili. Hindi na kailangang sabihin, lahat ng iyon ay gawa ni Terence. Tumingin si Beren kay Terence na may mas gulat. Bilang master ng Green Cloud Pavilion, ang paghatol ni Shenyang sa mga tao ay hindi bababa sa truet. Ang kanyang sariling junior brother ay labis na pinahahalagahan ni Shenyang siya ay isang henyo na lumalaban sa langit.
Kung alam niya na hindi lang si Shenyang ang mataas ang tingin kay Terence, ngunit kahit si Truett ay pinahahalagahan si Terence gaya ng ginawa ni Julius, malamang na mahimatay si Baron. Tama. Kaya naman okay na kaming lahat. Wala kang dapat ipag-alala sa amin, Kuya Disipulo Luri. Tumango si Terence at iniba ang paksa, pag-usapan natin, paano ka nahuli ng gitnang Chamber of Commerce. Tinanong niya ang tanong na ito noon sa kulungan, ngunit hindi alam ni Baron na si Terence iyon at ayaw niyang magdetalye. Hindi siya pinilit ni Terence, ngunit hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon ngayon. Junior Brother Terence, dahil narinig mo ang tungkol sa akin mula sa Pavilion Master York, dapat alam mo kung para saan ako nandito, di ba? Hindi sumagot si Baron at sa halip ay nagtanong. Oo, alam ko. Senior Kuya Luri, pumunta ka rito sa ngalan ng isang misyon. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na naghahanap ka ng balita tungkol sa pinuno ng Deputy Pavilion na si Yao. Tumango si Terence. Tama, espesyal akong pumunta sa South Continent sa pagkakataong ito para magtanong tungkol sa balita ni Lance Henyao, Vice Pavilion Master Yao. Sa pagkakaalam ko, nawala din siya sa katubigan ng South Continent, sabi ni Baron na may madilim na tingin sa kanyang mga mata. Bago iyon, pumunta talaga siya dito para makilahok sa isang hanay ng pagkukumpuni. Ayusin ang array. Kumurap si Terence, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang buong pangalan ni Lance Hen, kaya wala siyang masyadong alam tungkol dito. So, ang Vice Pavilion Leader na si Yao ay isang array master. Sa Sky Class Island, kumpara sa mataas na iginagalang na alchemy, ang pagmimik ay isa ng hindi sikat na propesyon. Tulad ng para sa Array Masters, sila ay mas hindi sikat kaysa sa panday sa pangkalahatan, walang nagsasalita tungkol sa kanila. Sa katunayan, sa 5 isla ng Sky Class, walang gaanong dissenting formations, lalo pa ang Formation Masters. Kahit na mayroon, sila ay magiging mga pangunahing defensive formations lamang. Tulad ng para sa komplikado at magandang teleportation formations, 9 sa 10 sa kanila ang naiwan na nakakaalam kung ilang taon na ang nakalipas. Hindi pa nakarinig si Terence ng sino man na maaaring gumawa ng teleportation formations. Hindi naman. Sa panahong ito, ang mga maaaring maging array masters ay karaniwang wala na. Bagamat ang Deputy Pavilion Leader na si Yao ay palaging interesado sa lugar na ito at pinag-aaralan na niya ito, siya ay higit sa lahat ay isang eksperto. Hindi siya personal na makakapag-set up ng isang tunay na katangi-tangi at malalim na array. Gayunpaman, sa aspeto ng pagpapanatili at pag-aayos ng mga array, siya ay may karanasan pa rin. Sabi ni Baron. Nakikita ko. Tumingin si Terence kay Baron nang may mas malalim na kahulugan mula sa narinig niya, magkaparehong uri ng tao sina Lance Hen at Baron. Wala silang anumang magagandang ambisyon, ngunit gusto nilang magsaliksik ng mag-isa. No wonder kung magsasama silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Halos na humaling si Deputy Pavilion Leader Yao sa mga arrays. Kung hindi siya pupunta mula sa North Island hanggang sa South Continent para lang makita ang trial mission na ito. Malinaw ang dahilan. Gusto niyang i-explore ang array na ito. Ito ay sinasabing napakabihirang array, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Walang magawang ibinoka ni Baron ang kanyang mga kamay. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Bilang Vice Master ng Pavilion, si Lance Hen ay isa ng big shot. Mataas ang kanyang katayuan, at hindi na niya kailangang kumuha ng anumang mga misyon sa pagsasanay. Sa kanyang katayuan, wala siyang pakialam sa maliit na gantimpala na ito. Ang nakakaakit lang sa kanya ay ang mismong Porma Sion. At pagkatapos, nagpatuloy si Terence. Pagkatapos ng maraming pagtatanong, sa wakas ay nakahanap ako ng ilang mga pahiwatig. Ang misteryosong taong nagbigay ng gawain sa North Island Cultivators Association ay minsang lumitaw sa gitnang Chamber of Commerce. Kaya, napag-isipan ko na ang taong ito ay alinman sa isang panloob na miyembro ng gitnang Chamber of Commerce o may ilang koneksyon sa gitnang Chamber of Commerce. Buong detalye ang sinabi ni Baron. That makes sense. Ang gitnang Chamber of Commerce ay biglang bumangon magdamag at nagbigay ng pakiramdam sa mga tao na sila ay misteryoso.
Normal lang na may kaugnayan sa kanila ang ganitong bagay. Sumang-ayon si Terence. Oo, ang repair mission na nilahukan ng Deputy Pavilion Leader na si Yao ay malapit sa Demonic Cold Sea area ng South Continent, kaya pumunta ako dito sa Central Chamber of Commerce para magtanong tungkol sa balita. Napabuntong hininga si Beren at mapait na ngumiti. Hindi ko akalain na mahuhuli ako ng Central Chamber of Commerce pagkatapos lang magtanong-tanong. Nakakulong ako sa piitan hanggang ngayon. 4,378. Siya ay naaresto pagkatapos lamang magtanong ng ilang mga katanungan. Ay hindi isang malinaw na tanda ng isang nagkasala budi. Kumunat ang noo ni Terence. Ang bawat tindahan ay nagbukas ng kanilang mga pinto upang salubungin ang mga bisita mula sa buong mundo. Kahit may dumating para manggulo, kailangan nilang magtiyaga. Sino ang aresto ng isang tao para lamang sa impormasyon? Kakaiba kung sasabihin niyang walang fishy tungkol dito. Bukod dito, ang gitnang Chamber of Commerce ay nakakuha ng napakaraming tao para lang gumawa ng ilang eksperimento sa tao. Gaano man niya ito tingnan, ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay na hindi pinapansin ang buhay ng tao ay tila hindi nauugnay sa isang normal na Chamber of Commerce. Ito ay mas katulad ng isang masamang sekta. I think so too. The question I asked at that time was actually very obscure, and I didn't mean to target them, but they still acted so sensitive. It's obvious that there's something fishy behind it. Kung hindi, bakit nila ako huhulihin? Kumbinsido si Beren. Pero sa kasong ito, natatakot ako na itong Vice Pavilion Leader na si Yao, na hindi ko pa nakikilala, ay nasa isang masamang sitwasyon. Baka nahuli na siya ng mga ito para sa mga eksperimento ng tao. Hindi maiwasan ni Terence na mag-alala. Maaaring hindi iyon ang kaso. Umiling si Beren. Ang Deputy Pavilion Leader na si Yao ay isang early stage profound expert. Ang mga tao mula sa Central Chamber of Commerce ay palaging gusto lang ng Orescore expert para sa kanilang mga human experiment. Hindi nila gusto ang mga bagong dating na soul expert, lalo na ang early stage profound expert. Ano? Si Vice Pavilion Leader Yao ay isang early stage profound Rice Realm expert. Medyo nagulat si Terence. Ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa isang master sa profound stage ay noong siya ay nasa gitnang isla. Nilabanan ni Terius ang Nantian Aurora, at ang Nantian Aurora ay nagawang lumaban para sa Vice Island Master position sa kanyang lakas sa maagang yugto ng Profound Stage. Pagkatapos noon, muling nasaksihan ni Terence ang lakas ng isang Profound Stage Master. Isa ito sa 3 malalaking kuha ng mga Morning Stars Academy, ang makajos na Madre ni Stone, na pumatay sa isang ginintoang Master Stage Master sa isang tingin. Ang pagkabigla ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Kaya hindi namamalayan, palaging naramdaman ni Terence na ang mga entablado ng profound powerhouse ay hindi matamo na pag-iral. Kahit na nakilala niya ang higit sa isang profound stage powerhouses sa gitnang Chamber of Commerce, hindi siya nagbago ng isip. Tungkol naman sa Lonsen na ito, bilang Vice Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion sa North Island, kahit na napakataas na ng kanyang status, mas mababa pa rin siya sa Vice Island Master ng Nakagama Pavilion. At saka, kapareho niya ang personalidad ni Beren, nakatutok siya sa pag-aaral ng mga pormasayon, hindi yung tipo ng tao na magsasanay ng husto para madagdagan ang kanyang lakas. Naisip ni Terence na siya ay nasa nascent soul level, marahil sa peak na nascent soul, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nasa maagang yugto ng misteryosong ascension. Tama. Bagamat si Vice Pavilion Master Yao ay nahuhumaling sa arrays, ang kanyang talento sa cultivation ay napakataas. Siya ay isang sikat na super genius noon sa North Island. Kung hindi siya magiging Vice Pavilion Master ng Green Cloud Pavilion. Kaya lang palagi siyang mababa ang profile at wala siyang nagawa sa mga nakaraang taon, kaya't hindi niya nagawang mabuti si Luri. Nakangiting paliwanag ni Bayan Ren matapos makita ang pagkalito ni Terence. Tumango si Terence. Naintindihan niya ito pagkatapos mag-isip. Bagamat ang pavilion ay nasa ibaba ng 3 malalaking pavilion, ito ay isang higanti pa rin sa parehong antas. Ang Vice Pavilion Master ay isa ring malaking figure na nakatayo sa tuktok ng North Island.
Hindi kakaiba para sa kanya na nasa maagang yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension. Oo, dahil ang Deputy Pavilion Leader na si Yao ay isang early-stage Profound Rice Realm expert, kung gayon ang posibilidad na mahuli siya para sa eksperimento ng tao ay talagang mas mababa. Marahil ay talagang inaayos niya ang array sa isang lugar. Kinurot ni Terence ang kanyang baba. Nadaman niya na ang biglaang paghahanap ng Central Chamber of Commerce para sa mga taong mag-aayos ng array ay maaaring hindi isang simpleng pain para akitin ang mga tao sa bitag. Baka naman talaga. Para sa isang taong tulad ni Lonsen, hindi lang siya sapat na malakas, ngunit mahusay din siya sa array. Para sa gitnang Chamber of Commerce, siya ay isang bihirang talento. Ang posibilidad ng pagpatay sa kanya ay talagang hindi mataas. Ayon sa logika ng mga normal na tao, kahit na siya ay pansamantalang naubos, hindi siya papatayin at sa halip ay hahanap ng dahilan para ilagay siya sa ilalim ng house arrest upang maiwasan ang anumang problema sa hanay sa hinaharap. Nagtataka pa nga si Terence kung ang pag-aayos ni Lon Senyao sa formation ay may kinalaman sa mortal na mundo. Ang pinakakapansin-pansin at espesyal na label ng Central Chamber of Commerce ay ang kakayahang kumonekta sa secular na mundo. Ang koneksyon na ito ay dapat na isang uri ng array, at dapat itong isang uri ng napakalalim at komplikadong array. Ang paglahok ni Lonsen sa pagpapanumbalik ay maaaring ang susi sa pag-angat ng gitnang Chamber of Commerce sa Sky-class island na ito. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isa pa ring walang basang haka-haka. Ang tanging katotohanan ay kung nakita niya ng personal si Lon Senyao at narinig ito mula sa kanyang bibig. Siguro. Kaya lang, ang gitnang Chamber of Commerce ay kinakabahan sa bagay na ito kaya't hindi sila basta-basta makapagtanong sa paligid. Kung walang anumang pahiwatig, ito ay tulad ng paghahanap ng karayom sa isang dayami kung nais nilang mahanap ang Deputy Pavilion Leader na si Yao. Umiling si Beren at bumaantong hininga. Hindi lamang si Lonsen ang taong tumulong sa kanya sa kanyang kasalukuyang posisyon, silang dalawa ay sobrang malapit na magkaibigan din. Sa sobrang pag-aalala niya ay hindi siya makatulog pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nakarinig mula kay Lonsen. Kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Ang gitnang Chamber of Commerce ay puno ng mga masters at gumagawa ng mga marurumi at masasamang bagay. Kung mahuli tayo muli nila, hindi tayo magiging maswerte sa susunod. Kaya, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos. Nagbabala si Terence na may seryosong mukha. Oo, masyado akong walang ingat kanina, kaya naalarma sila at nahulog sa kanilang mga kamay. Patay ako kung hindi dahil sa'yo, Junior Brother Terence. Napabuntong hininga si Beren sa takot. Kung nahuli si Terence ng isang araw o kahit 4 na oras, ibang-iba ang kinalabasan. Maaaring siya ay kinaladkad upang gumawa ng ilang mga eksperimento ng tao, at maaaring naging isang bangkay na. Ito ang kalooban ng langit. Kuya Luri, hindi ka nakatakdang mamatay. Mapapalad ka pagkatapos makaligtas sa isang malaking sakuna. Nakangiti si Terence habang inaaliw siya, ngunit muli, ang gitnang Chamber of Commerce ay talagang hindi dapat ipagwalang bahala. Lahat ng tungkol dito ay kakaiba at masama. May mga secular na department store, mga eksperimento ng tao, at mga misteryosong porma sayon. Bukod dito, napakaraming eksperto ang nagtitipon dito. Ang isang profound stage powerhouse ay maaaring lumitaw anumang oras. Sa aming kasalukuyang lakas ng kapatid na lalaki, malayo na kami sa kakayahan ng iyong kapatid na si Luri ngayon. Ito. Kumunot ang noo ni Beren at nag-isip saglit bago sinabing, tulad ng sinabi mo, Terence Jr. Brother, sa lakas ko, hindi ko man lang mahawakan ang gitnang Chamber of Commerce, lalo pa ang hanapin ang Deputy Pavilion Leader na si Yao. Kaya, para hindi ka magulo, minabuti kong umalis agad at bumalik muna sa North Island. Bagamat si Beren ay may banayad at mahinahong personalidad, hindi siya kailanman naging isang taong natatakot sa gulo, lalo na't isang taong tataka sa huling sandali. Upang magawa ang desisyong ito, talagang nakaramdam siya ng napakahirap sa kaibuturan. Siyempre, hindi payag si Beren na bumalik sa North Island ng ganoon lang, ngunit wala siyang pagpipilian.
Sa kanyang lakas, hindi makakatulong ang pananatili dito, at magiging malaking pasanin lang siya kay Terence. Hindi lamang niya malalagay ang sarili sa problema, ngunit si Terence ay malalagay din sa problema. 4,399. Ito ay isang malinaw na katotohanan. Kung ibang tao ang nasa posisyon niya, maaaring hindi nila ito makita ng malinaw at matanggap ng mahinahon, ngunit iba si Beran. Taos-puso siyang nag-iisip para kay Terence at hinding-hindi mananatili sa South Continent para sa kanyang katawa-tawang pagmamataas at gumawa ng mga katangahang bagay para hilahin si Terence pababa. Senior Kuya Luri, I'm very happy that you think this way. Nakahinga ng maluwag si Terence, at kasabay nito, hindi niya maiwasang tumingin kay Beran sa mas mataas na liwanag. Natatakot siya na baka hindi mabitawan ng lalaki ang pride niya, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kaprangka. Tumango siya bilang pagsang-ayon, hindi ko ito magagawa ngayon, kaya titiisin ko ito sa ngayon at maghihintay ng magandang pagkakataon sa hinaharap. Oo, junior brother, tama ka. I'll take my leave and return to the North Island. Tara na. Mabilis na nagdesisyon si Beran. Alam niyang habang tumatagal siya sa Demon Cold City, mas maraming panganib at nakatagong panganib ang kanyang kakaharapin. Dahil napagpasyahan niyang umalis, hindi siya dapat mag-alinlangan. Dapat siyang umalis sa lalong madaling panahon bago mag-react ang Central Chamber of Commerce. Senior Kuya Luri, please wait. Mabilis siyang pinigilan ni Terence, masyadong makapangyarihan ang gitnang Chamber of Commerce para maisip mo at sa akin. Kapag napagtanto nila ang nangyayari, natatakot akong mapaligiran sila ng kanilang mga tao. Senior Kuya Luri, kung lalabas ka ng ganito, masyado kang halata. Baka hindi ka na makalabas sa pantalan. Magiging parang tupa ka na naman sa bibig ng tiger. Si Terence ay palaging nakasuot ng maskara, at ngayon na hinubad niya ito, siya ay isang ganap na kakaibang tao. Walang mangyayari sa kanya. Gayunpaman, iba si Beran. Matagal na siyang nakakulong sa piitan at nakatakas lang. Ang mga tao mula sa gitnang Chamber of Commerce ay tiyak na nagkaroon ng impresyon sa kanya. Hanggat ikinakandado nila ang pantalan, si Beran ay lalakad sa bitag kung lalabas siya ng ganito. Well, nag-alinlangan si Beran. Ayaw niyang kalagkarin si Terence pababa, ngunit hindi siya masyadong natatakot na itapon niya ang kanyang buhay. Kung hindi, bakit mahihirapan si Terence para iligtas siya? Gayunpaman, kung nanatili sila dito, ang panganib ay hindi rin maliit. Ang gitnang Chamber of Commerce ay isa lamang bagong tumataas na malaking Chamber of Commerce sa paningin ng iba, ngunit ang mga taong tulad ni Beran na nakakita sa madilim na bahagi ng mga bagay ay may mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan nito kaysa sa iba. Kung talagang gusto siyang tugisin ng mga tao mula sa gitnang kamara ng komersyo, kapag talagang nagpakilos sila ng malaking puwersa, maaga o huli ay matutuklasan si Beran kung patuloy siyang magtatago dito. Walang puwang para sa swerte. Kung aalis siya ngayon, malaki ang posibilidad na maharangan siya sa pantalan. Kung hindi siya umalis ngayon, baka may maghanap sa kanya. Sa isang sandali, si Beran ay nahuli sa isang dilema. Nasa dilema pa lang sila, biglang may kumatok sa pinto. Hindi napigilan ni Terence at Beran na mabigla sa parehong oras, sa hindi nila malay na iniisip na ang mga tao mula sa gitnang Chamber of Commerce ay narito na. Sino te? Tiningnan ni Terence si Beran, sinabihan siyang magtago sa kanyang silid habang tahimik siyang nagtanong. Kuya Ford, ako na. Ang boses ni Wenhan ay nanggaling sa labas ng pinto, at si Terence ay nakahinga ng maluwag. Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Wenhan. Kuya Ford? Nahanap na rin kita. Bakit ka umalis mag-isa? Akala ko bigla kang nawala. Nag-alala ako sa wala. Nagmamadali si Wenhan. Nagulat siya at nagreklamo. Katatapos lang niyang magtanong sa ikalawang palapag ng Chamber of Commerce, at nawala si Terence nang lumingon siya. Ang una niyang reaksyon ay umakyat si Terence sa ikatlong palapag, at gusto niyang habulin siya, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan, na nagsasabing ang ikatlong palapag ay isang pribadong lugar at hindi bukas sa sinuman sa labas ng kamara ng komersyo. Si Wenhan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito sa oras na iyon.
Dahil hindi bukas ang ikatlong palapag, dapat ay bumalik na si Terence sa unang palapag. Kung tutuusin, mas nobela ang mga paninda sa unang palapag. Mas nakakatuwang tingnan lang sila. Gayunpaman, nang bumaba si Wenhan sa unang palapag at naglakad-lakad, hindi pa rin niya nakita ang anino ni Terence. Lumabas pa nga siya sa gitnang Chamber of Commerce at naglakad sa mga pangunahing kalye ng Demon Cold City, ngunit hindi pa rin niya nahanap si Terence. Kahit na bumalik siya sa inn, hindi pa rin niya nakita ang bakas ni Terence. Sa pagkakataong ito, talagang nag-aalala si Wenhan. Para sa ahensya ng bodyguard ng Berto, si Terence ay hindi lamang kanilang tagapagligtas at kanilang honorary escort leader, ngunit higit sa lahat, umaasa sila kay Terence na makakuha ng magandang ranggo para sa paparating na event ng bodyguard ng South Continent. Paano na lang sila mawawala ng ganoon? Kung lumabas lang si Terence para maglaro, ayos lang. Hanggat walang nasaktan, magiging maayos ang lahat. Ngunit ang problema ay, kahit na ang Demon Cold City ay tila mas maayos kaysa sa Windark City, ito pa rin ang South Continent kung tutuusin. Hindi nito mababago ang magulong kalikasan ng dagat. Si Terence, isang hindi pamilyar na mukha, na lumilitaw dito ay tututukan ng ilang lokal na ahas. Hindi kayang pigilan ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Gaano man kalakas si Terence, isa lang siyang tao, at wala siya sa antas ng isang profound stage powerhouse na madaling supulan ang isang lugar. Sa sandaling siya ay napalibutan, siya ay magiging isang malaking kawalan. Kung may mangyari kay Terence dito, siya, si Wenhan, ang dapat sisihin kahit na mamatay siya ng 10,000 beses. Baka hindi na niya kaya pang maging young master. Siya kasi ang nagsuggest na lumabas muna para maglaro. Kung may mangyari kay Terence dahil dito, siya ang magiging pinakamalaking makasalanan ng Berto Bodyguard Agency. Ilang oras na lang ang nakalipas, at ang balita ng pagkawala ni Terence ay nagdulot na ng malaking kaguluhan sa ahensya. Maging ang kantang tagapangasiwa ay naghahanda upang ayusin ang lahat na lumabas at hanapin siya, at halos tawagan niya si Ming Yuan pabalik. Si Wenhan naman ay nagmamadali. Nilakad niya ang landas sa pagitan ng inn at ng Central Chamber of Commerce nang hindi bababa sa 7 o 8 beses. Kung hindi pa rin niya mahanap si Terence, pupunta siya sa Ming Yuan para humingi ng tawad. Ngunit sa kabutihang palad, narinig niya mula sa waiter na may bumalik mula sa silid ni Terence, kaya dali-dali siyang lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Terence na nakatayo doon na ligtas at maayos, nawawala ang lahat ng kanyang lakas. Ikinalulungkot ko na pinag-alala kita, kapatid na Chi. Nakita ni Terence ang pagkabalisa ni Wenhan at naantig siya. Bagamat biglaan ang nangyari, masama pa rin ang pakiramdam niya. Paliwanag niya, I was entranced by you, kaya bumaba muna ako. Hindi ko inaasahan na may kakilala ako, kaya umalis na ako pagkatapos ng ilang salita. Sorry talaga. Hindi niya sinabi sa kanila ang totoo dahil ayaw niyang kaladkarin ang Berto Bodyguard Agency dito. Ang gitnang Chamber of Commerce ay masyadong makapangyarihan, at ang ahensya ng bodyguard ng Berto ay hindi nila kalaban. Hoy, ano bang dapat ipag-sorry? Siyempre, kailangan munang mag-chat saglit kapag nagkita sila. Ikinawin ni Wenhan ang kanyang kamay at sinabing, mabutit ayos ka na. Natatakot lang ako na baka mabangga ka ni Hubert at ng iba pang mercenaryong grupo ng Poison Eye. Baka sundan ka nila. Kung tutuusin, mahirap makipaglaban sa 4 na kamay gamit ang 2 kamao. 4,400. Hehe, hindi totoo yan. Ngumiti si Terence nang walang pakialam. Kung ikukumpara sa banta mula sa gitnang Chamber of Commerce, ang mga mersenaryo ng laso na mata ay larong pambata. Hindi man lang inilagay ni Terence sa kanyang mga mata. Mabuti yan, mabuti yon. Paulit-ulit na tumango si Wenhan sa kanyang ulo. Sa sobrang tagal ng kaba, tuluyan na siyang nakahinga. By the way, Kuya Chi, gusto kitang guluhin para bigyan mo ako ng pabor, biglang seryosong hiling ni Terence. Kuya Ford, huwag ka namang ganyan. Magkampi tayo, paano natin masasabing magulo? Kung mayroon ka, sabihin mo lang. Dadaan ako sa apoy at tubig para magawa ito para sa iyo.
Tinapik ni Wenhan ang kanyang dibdib at sinabing, gusto kong hiramin ang mga koneksyon ng Berto Escort Agency para palihim na i-escort ang isang tao back to Black Ark City muna, pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa North Island. Posible ba iyon? Tanong ni Terence. Lihim na sumabay sa isang tao. Natigilan si Wenhan, ngunit walang pag-aalinlangan siyang tumango. Hindi naman problema iyon. Ang aming Berto Escort Agency ay nasa linyang ito ng negosyo. Hindi problema ang magbigay ng isang tao. Ngunit Kuya Ford, sino ang taong ito? Senior Kuya Lurie, pwede ka nang lumabas. Ngumiti si Terence at tinawag si Beren, ipinakilala ang dalawa, ito ang senior ko mula sa Green Cloud Pavilion sa North Island, Beren. Ito si Wenhan, ang young master ng Berto Bodyguard Agency. Ikinagagalak kung makilala ka. Sina Beren at Wenhan ay nakipagkamay bilang pagbati. Kuya Ford, ito kaya si Kuya Lurie ang kakilala na nakilala mo sa Central Chamber of Commerce. Bago ito, hindi ito mahanap ng ating bodyguard agency kahit anong pilit natin, at sa huli, kayong dalawa ang nagkatagpo. Paanong nagkaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito? Matapos sukatin ni Wenhan si Beren, bigla siyang natauhan. Tulad ni Wabaw, si Beren ay isang target na hiniling sa kanila ni Terence na hanapin. Hehe, nagkataon lang talaga, ngumiti si Terence at pinunasan ito, dumating si Senior Brother Lurie sa South Continent para magsagawa ng misyon ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit nanatili siya rito dahil sa ilang pagbabago. Nag-aalala sa kanya ang mga Senior Brothers sa North Island, kaya gusto nilang hilingin sa iyo na gamitin ang bodyguard agency para maibalik siya sa lalong madaling panahon. Masyado kang mabait. Ang negosyo ni Kuya Ford ay ang negosyo ng bodyguard agency. Regalo lang ito para sa isang tao. Ano ang itatanong mo? Kuya Ford, you're treating me like an outsider. Tumawa si Wenhan. Sa kanyang katalinuhan, maaari niyang hulaan na may higit pa rito kaysa sa nakita ng mata, hindi lang masabi sa kanya ni Terence ang mga detalye, kung hindi niya binanggit ang secret escort. Pero hindi na siya magtatanong dahil lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Kung pinahihirapan niya si Terence dahil sa tanong niya, sasampalin niya ang sarili niya sa mukha. Sa bodyguard agency, dapat itanong lang kung ano ang dapat nilang itanong at huwag na huwag magtanong kung ano ang hindi dapat. Ito ang pinakapangunahing tuntunin. Kung hindi lang nila masasaktan ang customer, ngunit maaari rin silang magkaroon ng malaking problema ng walang dahilan. Bilang young master ng Berto Bodyguard Agency, napakalinaw ni Wenhan tungkol dito. Kung ganoon, ipapaubaya ko sa iyo ang senior na Kuya Lurie, Kuya Chi. Hindi na nagabala si Terence sa mga formalidad at bumaling kay Beren. Senior Kuya Lurie, may mga gagawin pa ako sa South Continent, kaya hindi na ako babalik sa iyo. Ipadala ang aking pagbati kay Kuya Xiangko at sabihin sa kanila na huwag mag-alala sa akin. Oo, junior brother, kailangan mo ring mag-ingat. Bagamat ang sabi ng matandang kasabihan na kung mas sanay ka, mas matapang ka, ang kabilang partido ay hindi maliit na bagay. Hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos ng mag-isa. Pinakamabuting bumalik at iulat ito sa mga nakatataas, pagkatapos ay mapag-isipan natin ito. Nag-aalalang babala ni Beren. Hindi niya matukoy ang gitnang Chamber of Commerce dahil sa presensya ni Wenhan, ngunit naintindihan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Ang gitnang Chamber of Commerce ay nagpakita ng kakilakilabot na lakas, at imposibleng maalog sila sa iilang tao lamang. Tanging ang tatlong pavilion ng North Island ang maaaring magkaroon ng kumpiyansa na labanan sila. Huwag kang mag-alala, Senior Kuya Lurie. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Terence. Bagamat may mga pagkakataon na nakipag-away siya hanggang sa kamatayan sa iba, hindi siya isang taong mahilig makipag-away. Mabuti kung hindi niya alam ang tungkol dito noon, ngunit ngayong alam niya na ang gitnang Chamber of Commerce ay puno ng mga masters at na makakatagpo siya ng isang profound stage powerhouse anumang oras, hindi na niya ito muling ipagsapalaran. Hindi siya tanga. Mabuti naman kung ganoon. Magkikita pa tayo sa bay daw. Itinaas ni Beren ang kanyang mga kamay kay Terence at nagpaalam. Sige, magkita ulit tayo sa North Island.
Walang oras na mawawala. Kuya Chi, pwede mo nang ayusin si Senior Kuya Luri ngayon. Sabi ni Terence. Sige Kuya Luri, sumama ka sa akin. Agad na inilabas ni Wenhan si Baron. Ang Berto Escort Agency ay isa sa 5 pangunahing escort agency sa South Continent. Naturally, mayroon silang sariling mga dalubhasang logistics channel. Madaling palihim na ay escort ang isang tao. Walang makakapansin. Matapos paalisin si Baron, sa wakas ay nakaramdam si Terence ng bigat sa kanyang isipan. Ito ang pangunahing layunin ng kanyang paglalakbay sa Timog Kontinente. Kung tungkol sa paghuli kay Wabaw, ito ay pangalawang layunin lamang. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Terence sa kanyang silid at hindi umalis. Ang tanging ginagawa niya araw-araw ay ang paglilinang. Sa pagkakataong ito, bigla niyang nakita ang napakaraming master sa gitnang Chamber of Commerce, lalo na ang mga profound stage powerhouses. Talagang nabalisa si Terence, at kitang-kita ang pressure. Bagamat hindi siya isang taong mahilig makipag-away at walang awa, mayroon siyang matinding pagnanais na manalo. Siya ay hindi kailanman naging handa sa likod ng iba. Kung hindi, hindi siya umabot sa kanyang antas ngayon. Kung tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, halatang hindi makatotohanan para kay Terence na maabot ang mahiwagang yugto ng ascension sa maikling panahon. Kahit may shortcut, hindi niya dadalhin. Ang pressure ay isang bagay, ngunit ang tanging paraan ay ang maging down to earth at makaipon ng lakas. Kaya't ang tanging bagay na kailangan ni Terence na gawin ngayon ay mag-concentrate sa kanyang cultivation, itayo ang kanyang foundation hanggat maaari, at tahimik na maghintay ng pagkakataong makapasok. Dagdag pa, pagkatapos ng nangyari sa gitnang Chamber of Commerce, hindi na lang maaaring maglakad-lakad si Terence sa labas, kung sakali. Nakasuot siya ng maskara. Tutal, nakasuot lang siya ng 1,000 thread mask nang matuklasan siya. Noong siya ay gumagala sa una at ikalawang palapag, ipinakita lamang niya ang kanyang orihinal na anyo. Napakaraming empleyado ang nakakita sa kanya. Sa kahangahangang kapangyarihan na ipinakita ng gitnang Chamber of Commerce, sino ang nakakaalam kung maaari nilang malaman? Wala naman kasi siyang gagawin sa labas kaya napagdesisyonan niyang manatili dito at mag-practice habang hinihintay na magsimula ang escort party. Maliban dito, pinaalalahanan din ni Terence si Wenhan na huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Hindi siya maaaring maging masyadong maingat kapag nakaharap sa isang hindi maarok na Chamber of Commerce. Kung malalaman ng Central Chamber of Commerce ang orihinal na hitsura ni Terence, malalaman nila na nagpakita si Terence kasama si Wenhan. Masama kung madawit si Wenhan. Medyo nalito si Wenhan, ngunit tumango siya at sumang-ayon. Naisip niya na nag-aalala si Terence sa mercenary group ng Poison Eye at sa ahensya ng bodyguard ng Longzhou, kaya gusto niyang magdulot ng gulo sa kritikal na oras na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.